Dinasal kami po, 2016, nagsama po kami mga 2015. Mag-una po kami na. So mga counted po siya ng 10 years. Ang pagsasama po namin. Meron po kami 4 na anak. Ako po, isa po akong barangay secretary since 2013 to 2018. Siya po yung driver ng barangay. Ako po yung sekretarya. So parang tinutugma kayo ng kapitan nyo para po. Kasi single po ako, single din po siya. Yun po bumuo yung spark. Maalis po kami parati. Lahat po nag-business ng permits. Nag-issue kami ng clearance, sama po siya, siya po yung driver. Doon na po nagsimula. Iniisip po sila yung mga bata at saka yung mga anak sa buhay. Sabi ko, sa buhay. kahit pagod na, kakayanin ko po para sa kanila. Ano bang plano mo sa inyo? Plano ko po nga kapag tapos yung mga anak ko at saka kagawa ako ulit ng bahay na pinapangarap namin. Importante magkasama. Makatulog, gumising sa umaga. Umis na. Sir Rene, ano yung nagustuhan mo kay Ma'am Ruby? Wala lang po, parang ko lang na first and love. Love at first sight. Ma'am, ano yung pinaka nagustuhan mo naman kay Sir Rene? Wala lang po, ng mabait, sipag po. Ano ba yung naging parang struggle nyo bilang mag-asawa? Financially po, hirap po talaga. Sa amin, normal naman po sa isang pamilya, isang mag-asawa, nag-struggle ka through financially. Siyempre, minsan dating din panahon na walang-wala, so maghahanap siya. Pagdating, wala rin, wala. Kain na lang, matulog. Kain na lang, ng gatas. Basta importante, may gatas po yung bata. Parang naawa ako sa kanila eh. Okay lang po, ma'am. Importante po, magkasama kami. Kasama kami anak namin, makakatulog. Okay na po yan. Sooner or later, marirepair din po yan. Nakuha ko po yung confirmation January 13. Nakaupo ako sa akin maliit na sari-sari store. Pag sabi ng, hello po, congratulations po, tanggap po ba kayo? Tumalon-talon, parang talon mga ngiting tagumpay po. Ay, sa dami-dami ba naman ng sumusuporta kay Senator Alfred Tulfo, kay Mama Maricel Tulfo. Isa pong karangalan na mapili at nakuha to experience po ang isang Hakot Challenge. Ang saya. Mag-iingat ka lang palagi at saka alagaan mo yung sarili mo. Mahal na mahal kita. Gang, sorry, minsan hindi naman ako sa lugar. Admit ko po yan. Kasi po asawa po ako sa lahat. Tapi wala ka, lahat na maiisip mo yata kami. Sorry. Oo. Huwag kang mag-alala ko. Bahala sa mga anak natin. Kaya natin to. I love you. I love you too. Kay Senator Ido Rafi Tulfo, kay Kong Jocelyn Tulfo, maraming salamat. Isa pong karangalan na mapili at maranasan ang tinatawag na isang Hakot Challenge para po sa aming mga anak. High school po ako, yung asawa ng kapatid niya, classmate ko. Doon nagpa-practice sila ng sayaw. Ako, sama din po ako, kami, tropa, sumasayaw din po kami. Doon ko po siya nakilala. Ano po yung pinaka nagustuhan nyo kay Sir? Yung mapagmahal, kahit galit, naiintindihan pa rin. Yung hindi niya po ako binibitawan, yun lang po. Kahit ano po yung struggle na dumating po sa amin, hindi po ako binibitawan. Sa akin, wala na akong masabi. Mapagmahal at saka masipag siya sa bahay, matulungin. Kahit na nasa iba ako na lugar, nandito pa rin siya sa mga anak niya. Hindi nagkulang sa pag-aalaga. Sa buhay namin, ang hirap at dinanas namin. Pero okay lang po, naka-recover din po eh. Minsan-minsan wala, minsan weather din, okay yung pero nakaraos din po sa kahirapan. Ngayon po sa asawa ko po, isa siyang pintor. At saka po minsan, ako din po nagtatanggap ng labahan. Para lang po sa araw-araw may pangbaon yung mga anak namin. Yan lang po. Minsan din po, kung ano lang mayroon, yun lang po yung kakainin namin. Kasi po sabi ko sa mga anak ko, huwag na kayong maghanap ng mas pa dyan. Kasi alam nyo naman po yung trabaho ng papa nyo, di ba? Tapos ako, pag nakatanggap ako ng labahan, yun, makabili pa ka ng medyo masarap na ulam. Sakit-sakit po talaga yun eh. Kasi po yung kusa mo kakainin na lang, ibigay mo muna yun sa anak mo. Kasi po, talagang gusto nila eh. Yun lang po ang yung
Yung gustong-gusto mo, yung bilhin, unahin mo muna sila. Kasi po, talaga po, sila na yung matitira, hindi na po kami. Para lang po yung need nila, pakuha namin. Sa akin po, okay lang po para sa mga anak ko dahil gusto ko sila mabigyan ng kinabukasan, mapag-aral. Mawala na kami sa mundo, yung mga anak namin, kung ano ba yung mangyayari sa kanila, kung wala na ako, wala na si papa nila. Pero po lahat sila nakakapit pa rin po sa amin dalawa. Yun po ang pinakamasakit. Pero sabi ko sa kanila, habang buhay kami, pakita nyo sa amin na kaya nyo nang tumayo sa sarili nyong mga paa. Dahil pag wala na kami sa mundo, at least yung ano namin, okay na. Nalaman Masaya ko po. yung tinetext na po ako, parang hindi ko alam yung Yes. nararamdaman mo, yung masaya, umiiyak ka, sasaya. Yung parang, ito na yung pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin. Yung panalangin ko po, natupad na po. Sana huwag siyang masawa sa pagmamahal sa akin at saka po sa mga anak namin. Yung masasabi ko lang po sa'yo, kaya po natin to. Kahit ano po yung darating na pagsubok, sabi ko sa'yo, kapit lang, huwag mo kong bibitawan. Mag-pray lang tayo. Hindi kita bibitawan. Habang kaya ko, kakayanin ko. Dahil po, mahal na mahal ko kayo ng mga anak ko. Mag-iingat ka po sa pagbibiyahe araw-araw para po sa amin. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga trabaho mo kahit papaano po. Malampasan mo po yan. 11 years na po kami. Kahit po ganito, mahirap yung kinakaya po talaga namin. Nananalangin lang po kami sa Panginoon na itulungan lang po kami sa aming pamumuhay na makaya po namin lahat ng mga trials na dumadating sa amin. Pagkagising sa umaga, inasikaso ko po yung 2 kong anak para makapunta ng school. Tapos, doon na po ako pupunta sa trabaho sa pagtatanim po ng gulay. Yun po yung hanap buhay naming mag-asawa. Tapos, yung kinikita po namin sa aming pag-aani, sapat na sa aming pagkain. Kung mataas po yung binta ng gulay, mas okay po. Pero minsan, mababa rin. Mahirap po, pero kinakaya po namin mag-asawa para po sa 2 naming anak. Minsan nga, pumupunta kami sa bago, nanghingi ng laruan. Wala, umiiyak lang. Pero masama yung loob ko kasi hindi ko maibigay sa kanila yung gusto nila. Kaunta sa kadlaw, 3 beses. Magbang bata, makapeskwila lang ta. Kina, mabe. Pagpasalamat din ako sa mo, Be, na minsan na alam ko na nahihirapan ka na rin, pero patuloy ka pa rin nagbibigay at kinakaya mo pa rin kahit sobrang hirap at pagod ka na sa pagtatrabaho, kinakaya mo. Sobrang nagpapasalamat ako. Kahit mahirap lang tayo, kasama pa rin tayo. Masasabi ko pong blessed po ako sa kanya kasi dahil sa matahimik siya, masipag din. Minsan, pag galing sa trabaho, siya nagluluto. Minsan po, siya yung nag-aano ng mga bata. Hindi siya sabi na pagod ako, ikaw na lang, ganun. Parang ang gaan ng buhay kapag kayo mismo mag-asawa nagtutulungan. Kahit ganito lang ang sitwasyon, kahit mahirap lang, kontento tayo sa kung meron tayo, yun natin ang papasalamat natin. Ang asawa ko po ay bilang isang security guard. Okay naman po. Minsan lang po siya nauwi kasi nagbo-board din po siya. Una po sa lahat, ma'am, base kasi ako, nagtrabaho din ako dati sa mga tao or ano, syempre, parang alam ko na po yung mga araw-araw na routine. For example, yung mga bata, pag tulog na, nagtatrabaho po ako, naglilinis ng bahay, naglalaba, tapos nagluluto. Pagkagising na po nila, ready na po, tapos yung isa nag-aaral. So, paliliguan ko, tapos pagkatapos nun, pakainin, tapos pupunta ng paaralan po. Ma'am, ano yung gusto mo sa buhay? Thank you so much. Mag-ingat ka palagi. Na-appreciate ko palagi ang mo sa amin, sakripisyo na kahit pagod ka, hindi mo pinapakita na pagod ka kasi strong ka din. Tapos alam ko na kahit tahimik ka lang, nagtatrabaho ka, tinitiis mo. Thank you Lord, thank you talaga kasi binigyan kami ng pag-asa na especially binigyan kami ni Mama Maricel Tulpo, Sir Rapi Tulpo, at saka si Ma'am Jocelyn Tulpo. Nasaan po si Sir Michael ngayon? Sa Hinigaran po.
naghahanap po ng manok na i-deliver po sa Talisay. Pag umuwi siya dito, yun po, pag bili namin ng bigas, ulam, hinihintay ko para siya pagdating ng gabi. Para yan po, bili namin ng bigas at ulam, gatas, diaper, kape, kalamay, yan po lahat. Ako bilang isang nanay, inalagaan ko po yung 4 na anak ko. Naglalaba, nagluluto, naglilinis ng bahay. Kaya dito lang po talaga ako sa bahay, wala po akong trabaho, ma'am. Kakasurvive naman, ma'am. Pagdating na dito sa bahay, nilalaan na lang po yun, ma'am. Yung iba, tinitipid para pambili naman bukas. Paano niyo po natutustusan yung pangangailangan ng nakakain? Zero po, ma'am. Wala po. Hanap po ng hihiraman ng pera para may pambili po ng bigas. Dumadating ba ma'am sa punto na yung mga anak niyo po hindi na nakakakain? Opo, meron po. Nung isang araw, naghahanap siya ng manok. Kahit 5 wala siyang binigay sa akin. Kahit pang kape ng mga anak ko, wala po. Hihintayin na lang po talaga pagdating niya sa gabi. Sakit po, ma'am. Kaysa manghiram sa kapitbahay, nahihiya po talaga ako, ma'am. Talagang hintayin ko talaga yung mister ko, ma'am, pagdating sa gabi. Yun po talaga, ayoko po humiram, ma'am. Pagdating niya sa gabi, nakahanda na po yung pagkain. Binibilan ko po siya ng vitamins para hindi siya magkasakit, ma'am. Dahil siya lang po talaga yung breadwinner namin, ma'am. Sayang at wala ngayon si Sir Michael dahil naglalako nga po ano. Pero may gusto ka bang sabihin para kay Sir? Sa husband ko po, kahit ilang dekada na magkasama kami or mag-away kami dahil dyan po sa pera, mahal ko po yun. Kay Ma'am Maricel, kay Senator Rapi at kay Congressman Jocelyn, maraming salamat po kasi isa po ako dito na nakapasok at makakapaglaro po sa Hako Challenge ni Ma'am Maricel. Kaya kay Ma'am Maricel po, God bless po always and good health. Sana marami pa po kayong matulungan. Salamat po! Sobra po talagang tipid. Kumbaga, ang bibilhin kang kailangan po talaga. Kasi kailangan po talaga magtipid sa pagkain namin. Pinaka-importante bigas. Yung ulam kasi nakasalalay sa kanya. Pag may isda siya, gano'n, yun lang kinakasya. Yung panganay namin anak, palagi namin nga sinasabihan. Isda palagi yung ulam. Hinay-hinay naman sa ulam kasi mamaya pa, pagkakasyahin natin yan hanggang hapunan, parang gano'n. Kasi yung anak ko, yung babae, hindi mahilig sa rice. Ulam talaga yung tinitira niya. Kaya sabi, Toy, magtira ka naman. Yung gano'n. Panalangin ko na lang dapat sana, kung ano nung mga pinapangarap namin, sana marating din namin yung balang araw at saka magandang kalusugan ng mga anak namin at saka pamilya namin. Okay na sa akin yun, kahit na wala kaming ipon. Yung age gap namin, nagtrabaho ako noon 17 years old. Tapos yung nag-18 years old ako, umuwi. Siya pa yung humatid sa akin sa terminal. Dala-dala ko yung kakano. In-invite ko naman siya, pero hindi pa siya nangligaw eh. In-invite ko siya niya. Hindi ko yun maiwan yung trabaho ko, walang papalit. Okay lang, hanggang umalis ako doon sa parinderya. Doon ako sa Calatra, sa bayan namin nagtrabaho. Bago ako umalis, may cellphone ako, yung keypad noon. Hiniram niya, di ko pala alam, sinave niya yung number niya. Tapos di ususan ko na mag-send to Mini ka ng good morning. Nakuha niya yung number ko, tinawagan niya. Doon na ako sa bayan namin nagtrabaho. Doon nag-umpisa na tumatawag siya. Wala talaga siyang bisyo. Yun talagang hinanap ko sa lalaki. Bahay, trabaho. Inom, sigarilyo, wala. Thank you kasi andito ka sa amin. Tinanggap po kami. Tapos yung mga kapatid ko, yung papa ko. Kasi good provider ka. Sa edad kong 47, mas matured na talaga yung isip ko kasi naisip ko na talaga yung para sa kapakanan ng aming pamilya. So, mahal ko naman ang aking asawa. Okay lang ko. Kahit ganito lang buhay natin, okay lang pa rin sa akin. Magsusumikap lang para makaraos lang sa araw-araw. So hello from the City of Smiles. I'm in Bacolod City para gawin natin ang Hako Challenge Valentine's Day Edition. Handog ni Senator Rafi Tulfo at syempre ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Same rules of course. 3 minutes and then the last minute po, yung kanilang mga asa-asawa ang magiging booster nila. At syempre makikilala na rin natin ang
Batch 1 and Batch 2 na winners na Hako Challenge Valentine's Day Edition dito sa Bacolod City. May iba pang sorpresa si Idol Rafi, so dinala po namin ang Hako Challenge Ruleta. So nasa sa kamay nyo po kung anong mapapanalunan nyo dyan ngayon. Go! 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 So, madam, ready ka na ba? Ready na. In 3, 2, 1, go! Madam, takbo. Okay, magpiprito siya today. Sige, i-shoot mo na ang ham. Yakap, mami, yakap. Go! More delata, more fun. Yes! I love it. Sige, madam, kumuha ka ng gatas sa taas para mas mabilis. Yes! Ang layo ng tatakbuhin nyo. Hi, Kushal. Nutella. Five, 4, 3, 2, 1. Okay. Hello! Good evening! So, kaya po ako nandito bago mag-start ang inyong date. Siyempre, bilin ni Idol Rafi na para maramdaman nyo ang Valentine's Day. Ayan, kaya niya kayo kaya kayo magde-date ngayon. Kaya nila ako pinalipad dito para ma-make sure na ma-feel nyo talaga ang love nila for Valentine's Day. Thank you! So, happy Valentine's and sana nag-enjoy kayo and deserve nyo. Nanalo kayo ngayong Hako Challenge Valentine's Day Edition. Ayan. So, palakpakan natin si Senator Rafi. Yes! At syempre, hindi complete ang Valentine's kung hindi magbibigay ng flowers si Sir para kay Madam. Yes! Sir? Perfect. Ayan, so I hope nag-enjoy po lahat. And of course, from the City of Smiles in Bacolod, happy Valentine's Day in behalf of Senator Rafi and Congresswoman Jocelyn Tulfo. And we love you all.